Mahigit 100 residente ng Esperanza sa Agusan del Sur ang kasalukuyang nagpapagaling sa ospitala. Ito'y matapos umanong ma-food poison sa rasyong pagkain ng isang NGO. Si Julius Pacot sa detalye. Rise and shine, Julius. Lunes ng gabi nang isinugod sa Esperanza Medical Community Hospital ang mahigit 100 residente ng Barangay Tandang Sora, Esperanza, Agusan del Sur matapos makaranas ng pagsusuka at pananakit ng tiyan. Ayon sa mga residente, kumain lamang sila ng pack lunch na may itlog, atay ng manok at kanin na rasyon mula sa Philippine Red Cross Agusan del Sur Chapter. Kasi yung symptoms parang tawag nito, nagsasabi na pwedeng may nakain or nainom, no? Pero hindi pa natin tiyak, kaya bigyan niyo kami ng time na titiyakin po natin ito. Binisita ni Agusan del Sur Governor Santi Cani Jr. ang mga biktima ng food poisoning at agad nagpalabas ng kautusan ang provincial government na itigil na muna ang pamimigay ng pagkain mula sa Philippine Red Cross Agusan del Sur Chapter habang inimbestigahan ang insidente. Sinisiguro naman ang mga otoridad na tutulungan nila sa hospital bills ang mga pasyente. Siguraduhin na lahat ay okay na para makauwi sa kanilang mga bahay. Dahil kung ang iniisip ng mga pasyente is yung bayad sa hospital, inassure naman ni Governor Santiago Cani Jr. na walang babayaran ni piso itong ating mga hospital na mga residente. Ikinalungkot ng Philippine Red Cross Agusan del Sur Chapter ang pangyayari. Gayunpaman, nangako pa rin silang patuloy na magbibigay ng tulong sa probinsya na binaha dahil sa malakas na pag-ulan na resulta ng trough of LPA ngayong buwan. Kumuha na ng sample sa tubig mula sa Barangay Tandang Sora, Esperanza at mga stool sa pasyente ang Department of Health Caraga Region para isailalim sa lab test. Investigation team ng surveillance team ng Department of Health is yung supply ng tubig ng Barangay Tandang Sora dahil nung nakaraang araw islubog sila sa tubig baha. Tapos nga naman ito parte ng Agusan del Sur. So kinuna na lahat ng samples. Sa datos ng Esperanza Medical Community Hospital, mula alas 8 kagabi, nasa 24 na pasyente na ang na-discharge sa inpatient, 67 ang na-discharge sa outpatient, habang 50 pa ang under observation. Julius Pacot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.